leader na si Sandro Marcos. Nagsingit daw kasi ito ng pondo sa national budget noong taong 2023. Para sa iba pang detalye, live mula po sa Batasang Pambansa. Nasa frontline ng balita yan si Marian Enriquez. Marian, gaano nga ba kalaki yung sinasabing galdigo na insertions daw nitong si Congressman Sandro Marcos? Aabot nga raw sa 50.9 billion pesos ang budget insertion ni Ilocos Norte First District Representative at House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon nga yan sa dating kumikita si Galdigo. Mula raw yan noon pang 2023 hanggang 2025 base sa mga dokumentong inilabas nito online. Sa panibagong ang video tape ni Galdigo, kaninang umaga sinabi nito, hindi lang umano sa Pangulong Bongbong Marcos ang nagsingit sa national budget. At sa kanina nga lang sinabi nga rin niya na hindi lang daw si Pangulong Bongbong Marcos yung nagsingit at sa kanyang aligasyon maging si Presidential Son Sandro Marcos na insertions daw mula 2023 hanggang 2025. Base nga sa nilabas nito, higit 9.6 billion pesos umano ang budget insertion ni Sandro noong 2023. Lumuguro ito ng higit 20 billion pesos pagsapit ng 2024 at hanggang ngayong taon, mahigit 21 billion pesos na budget insertion para ang anak ng Pangulo. Ilan sa mga nakalistang proyekto para nga sa insertion ay ang pagpapagawa ng mga flood control projects at mga kalsada mula Luzon hanggang Mindanao. Ang listahan ng mga ito, pinost pa ni Galdigo sa kanyang Facebook account. Wala pang tugon sa isyong ito si Congressman Sandro. Samantala, ginita nga ni Galdigo na sumulat siya kay Pangulong Bongbong Marcos noong February 2025. Yan ay para ipaliwanag daw na ginagawa lang niya umano'y mga utos ng Pangulo kung saan pag-billion pesos insertion sa BICAM para sa 2025 budget. March 2025 daw nang makapulong ni Galdigo si Pangulong Marcos sa Aguado sa Malacanang na inayos daw ni Sec Jojo Camis. Pero imbes daw na isang libo-linawin na BBB ang magpupuso ng billion pesos insertion, pinagsabihan daw sila ni dating Speaker Martin Romualdez. Aligasyon pa nga ni Galdigo ay maging sa 2023 budget may 97 billion pesos na pinupong ang Pangulo sa President's Budget o National Expenditure Program para sa 2026. Pero matatandang Enero 2025 pa lang ay tinanggal na ito bilang chairman ng House Committee on Appropriations. Huli naman ang tuloy na itong nag-abroad at hindi bumalik sa bansa. Narito ang pahayag ni Galdigo. Sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Doon ko nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Bawat taon po, tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok Sa kani-kanina lamang ay naglabas na nga ng pahayag itong si Congressman Sandro laban sa mga aligasyon at ay nga kay Sandro marinig niyang tinatanggi itong anyayang malapantang sa mga pahayag ko. Ayon kay Sandro, tinawag pa nga niya itong bagong koronang kampyon ng mga BBM. Kapatid daw sana ng publiko na ginagawa lang ito ni Galdigo para sa interes na pagbagsakin ang gobyerno. Malinaw daw ang nakita niyang paraan para takasan ito ng mga kaso laban sa kanya ay makikitaw-taw na sa kasalukuyang gulo sa politika sa bansa. May impormasyon din daw sina Sandro na nga may kasunduan daw itong siko sa mga grupo makikinabang sa destabilisasyon. Huling mensahe nga ni Sandro ay hindi raw isang mamamahayag o tagapangalaganap ng katotohanan at siko. Isa raw itong kriminal na umiiwas sa hustisya kaya hindi dapat magpabudol ang publiko sa kanya. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Chan. Maraming salamat. Yan nga pong Express Report ni Marian Enriquez mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.